Joe M. Achimnida. Uy, si OA. Good morning kasi yun. Ang mahiwagang marketing. Boy, umuulan-ulan nga din pala dito pero pahintu-hintu din naman. Yung unang-unang nakita mo sa video, uso pa rin pala dito yung paper. Ang mensaheng nilalagay sa gate o di naman pinto. Pwede rin naman sa email box kung meron sila nun. Boy, ang nilalaman nga pala nun ay news, bill ng kuryente, love letter. Ang cute! Wala na tayong pake, pwede rin naman bomba. Boy, grabe nga yung pagka-inosente ko. First time ko nga pala magluluto ng sausage. Inisa-isa kong alisin yung plastic. Plastic, parang ikaw. Sinubukan yung patient ko. Siguro mga 1 oras ko tinatanggal. Si OA. Boy, buti na lang nagbibidyo-video ko. Nabasa ko na do not eat. Munti ko na ilagay yun. Nakala ko sauce. Pagkatapos nga mag-almusal, pumunta ako ng grocery para bumili ng mga pagkain. Boy, ang pag-uusapan nga pala natin about sa presyo. Ang hilig nga pala nila sa bottle ng inumin. Kung sa atin, uso yung puso o kaya jug, sa kanila ganyan. Pagkatapos nun, ituturo nga pala kami ni Uncle John. Tuwing ika-5 araw nga pala, meron silang opening market para siyang palengke. Ang mga presyo nga pala ng product nito, halos kapareho lang ng Pilipinas. Meron mahal, meron din mura, meron din sakto, depende sa demand and supply. Tulad na lamang ng bulgogi, yung parang ginagamit na sausawan pang kimchi, dito mura kasi marami silang chili. Pero pagdating sa Pilipinas, mahal siya. Meron din naman mga mahal dito pero hindi ko siya masasabing mahal literal kasi mas malaki yung value ng pera nila kaysa sa atin. Pag meron ka palang 1,000 tapos dadali mo dito, magiging 23,696.71 won. Sa madaling salita, ang piso mo ay magiging 23.70 won. Boy, ang akala mo kapag meron kang pera at dinala mo sa Korea, magiging malaki na ang value at magiging mayaman ka na. Depende nga pala yan sa bibilin mo, kung mumurahin o mahal. Pero para sa akin, pareho lang talaga. Worth it din naman kung anong gusto mong bilhin. Sarili mo din naman pera yon. Madami din naman masasarap na pagkain. Ang hilig nga pala nila sa gulay at saka mga kimchi, mag-imbak ng kung ano no sa ref. Meron din silang banga na kung saan nakalagay doon yung mga condiments. Kapag taglamig nga, naglalagay daw sila ng kimchi doon, ginagawa nilang ref. Balik nga tayo sa market. Meron silang iba't ibang klase na tinitinda. Meron mga damit, iba't ibang klaseng pagkain, tinapay. Hindi ko na maiisa-isa, tingnan nyo na lang sa video. First time nga ulit pala ni mama mamili sa labas simula nung nalumpo siya. Kaya grabe ang excitement namin habang naglalakad-lakad sa labas. Kahit wala kaming Korean won. Akala nga namin hindi kami makakalbas, buti na lang tumila yung ulan. Dumako naman tayo pagdating sa mga sahod. Ang minimum nga pala sa Philippines ay 570 per day. Pag agriculture worker ka nga pala, 385 per day. Siyempre, depende yon kung napapatupad siya, pwede rin naman hindi. Pagkatapos namin maglibot-libot, ayun nga pala yung napamili namin. Kobak at saka talong. Ang hilig nga pala nila sa itim, pati plastic kulay itim, sa atin basurahan yung ganyan. Saka tinapay na din, hindi ko nga alam i-pronounce. Meron siyang mani sa loob na parang honey at tinunaw na asukal. Siyempre, tsame. Dahil paborito ko yan, hindi pwedeng mawalan yan dito. Huy, suy ha! Boy, 5,000 won nga pala siya pero marami ka na makakain. Boy, ang minimum nga pala dito sa Korea ay 9,860 per hour. Boy, tama nga yung narinig mo, oras. At kung i-convert mo naman yung 1 oras na work mo dito dyan sa Pilipinas, magiging 416.32 pesos. Boy, bare minimum pa lang ang pinag-uusapan dito. Paano kaya kung professional pa ang trabaho mo? At syempre, kung ilang oras yung trabaho mo. Depende na rin yun kung may overtime pa.
So ngayon, anong pinaparating ko sa video? Pag mahirap ka sa Pilipinas, mahirap umahon. Isipin mo, 8 hours kang nagtatrabaho tapos ganun yung sahod. Isama mo pa yung mamahalin ng mga bilihin. Di bali sana kung mag-isa ka sa buhay o dalawa lang kayo. Pero kung marami kayo, tiyak hindi sasakto yun. Panigurado sa gastusin pa lang ng pangangailangan, kulang na. Paano pa kaya ang kagustuhan? Boy, yung kobak, lalagyan mo na lang ng egg, pwede na. Meron kimchi, rice brown, saka chicken soup, pero sa atin lugaw yan. Saka parang adobo, pero ang totoo hindi yan adobo bro, hindi ko alam ang tawag sa luto nila. Pero chicken siya na matamis-tamis. Pagkatapos kumain, syempre maghuhugas ng plato. Naghuhugas ako ng plato, baka hindi ma-acknowledgement. Huy! Boy, ayun nga lang pala ay napagtanto-tanto ko dito. Oo, masaya sa Pilipinas. Mahirap at kinakaya. Kung madiskarte ka at kontento naman sa buhay, siguro pwede na. Sa ngayon kasi hindi naman pwede na magreklamo ako at magsalita kasi alam ko sa sarili ko na tambay naman ako. Pero bilang isang Filipino citizen at nakikita ko, mahirap maging mahirap sa Pilipinas. Gayon pa man, hindi pa huli ang lahat. Hanggang dun lang. Bye-bye. Sarang heyo. Mwah! Eh!